Si Senador Marcolita, proud siya na kaanib sa Iglesia ni Kristong. Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. Napakagaling mag-research at mag-imbestiga ni Senador Rodante Marcoleta. Ang tanong, inimbestigahan kaya niya yung inaniban niyang sekta o sapat na dahil sa napakinggan niya yung lumang taktika at modus ng mga mangangaral na natutunan nila mula pa kay Felix Manalo. Yung paggamit ng mga aklat katoliko para linlangin ang mga inosente na kahit otoridad katoliko umano'y ari mismo ng katoliko pinatunayan ang iglesyang inaniban at itinatag ni Felix Manalo. Bakit hindi natin pasagutin mismo ang kanilang aklat na magatang The Papal Encyclicals? Mula pa sa panahon ni Felix Manalo, ito na ang ginagamit nila. Gusto nilang ipakilala na yon kami po ang pinatunayan ng mga otoridad katoliko na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Pero handog ng INC ang tumitiwala. Buong pamilya Iglesia ni Cristo. Pero buong pamilya bumalik sa simbahan. After sa panood ng Talibate. Ikan ko sa Katoliko na yung Iglesia ni Cristo. Tulo ka tuig kung Iglesia ni Cristo sa Frisco, Manila kung Krismuhan. Kung anak, nahandog na ko sa templo sa Commonwealth. Handog ka ba na iglesia ni Cristo? Yes, sir. O handog na iglesia ni Cristo? So, ibig sabihin, yung mga magulang mo ay mga iglesia ni Cristo. So, kay pagkabata sa akon, sir, pag buwan ko sa kalibutan, handog ko. Kasi ginpabunyagan nila ako sa Katoliko, diri sa San Carlos Borromeo, kasi angan-angan na convert sila tungod sa mga maayon na mga gila sa mga ministro. Okay. Pero yung mga mali, manggaling. Anong sekta nga galing? Dati po akong Iglesia ni Cristo ni Manalo. So since birth ka nandun, di ba? Oo, na ano po, nung 21 years na handog po ako. Alam mo bang pinanganak akong Iglesia ni Cristo at handog pa ako? Buong family ko, buong angkan ko, Iglesia ni Cristo. Ako lang yung tumiwalag kasi nga, habang lumalaki ako, nagkakautak ako. Talakayan natin ito mga kapatid, samahan niyo ako. Ito yung lingkod, Brad Windel Talibong, muli makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo. Mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Kung mapansin din yung mga kapatid, naunang pinakinggan natin si Senador Marcolita kung saan proud na proud siya na sinabing kaanib siya sa Iglesia ni Cristo. Pero yung Iglesia ni Cristo na yan ay ang Iglesyang tatag ni Felix Manalo. Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pero bakit tulad ni Senador Marcolita, mga kapatid, maraming mga professional at kahit hindi mga professional, lalo na yung mga katoliko na kulang ang kaalaman kaugnay sa pananampalatayang katoliko, ang nahikayat na yayakap at yumakap sa iglesyang tatag ni Felix Manalo. Dahil kung mapansin ninyo, ito ang matagal ng modo sa iglesia ni Cristo mula pa ni Felix Manalo na pinatunayan nila ang kanilang inanibang sikta gamit ang aklat katoliko. Ano sila siniswerte? Na ang otoridad katoliko daw ang nagsabi na dapat kang umanib at magiging tunay na Kristiyano sa pamamagitan ng Iglesia ni Cristo. Pakinggan natin. Pangalan nung iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, Iglesia Katolika Apostolika Romana ba o Iglesia
ni Kristo, bakit hindi natin pasagutin mismo ang kanilang aklat? Pinamagatang The Papal Encyclicals. Ito po ay aklat Katoliko. Meron po itong Nihil Obstat, John A. Goodwin, Censor Librorum. Meron din siyang Imprimatur. Itong si Francis Cardinal Spellman, Archbishop of New York. Kapag ka po ang isang libro, merong Nihil Obstat, Censor Librorum, Imprimatur, nangangahulugan na ang nilalaman po ng aklat na ito ay hindi tinututulan ng simbahang Katolika maging ng kanilang Santo Papa. Pinayagan ng simbahang Katolika na maipalabas at maipabasa at hindi sila tumututol na alinman sa nilalaman nito nagsasabi talaga ng totoo. Hindi sila tutol doon. Talagang sumasang-ayon sila na kung ano yung nakalagay dito, pwedeng gamitin ni numan. Pwedeng paniwalaan, sampalatayanan ni numan. Lalo na, syempre, nung nasa simbahan. Di po ba? Tungkol sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, ano kaya yung iglesia, pangalan ng iglesia na yon, na kung saan ay itinayo nga ng ating Panginoong Hesukristo? Dito po sa page 153, babasahin ko na sa inyo, ganito po ang sinasabi. That is to say, the Church of Christ, Iglesia ni Cristo, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Church of Christ, Iglesia ni Cristo, ay itinatag alang-alang sa mga kaluluwa at walang hanggang kaligtasan. O, yan. Nabasa lang ang Church of Christ. Abay, inagaw na. Ini-squatter na. Nabasa ko dito ang komento ni Tricia Belmonte. Walang nangyari sa buhay natin. Puro kayo away. Tigilan na ninyo yan. No. Una, kung di natin sagutin itong matagal na modus sa iglesyang tatag ng ating kasamang Pilipino ra, si Felix Manalo. Daming matangay. Daming matangay sa mga modus na ito. Di po ba? Kaya nga, ang kasinungalingan, pag palaging inulit-ulit, ay magbuka talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Bakit? Nabasa lang sa aklat na ito, sa pahina 39, na may iglesia ni Cristo, eto, na inaangkin na nila, whoever he is, and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Tanong, dahil po ba nabasa ang salitang Church of Christ, kaya nga maraming mga natangay sa maling akala? Ito po ba'y tumutukoy sa iglesyang itinayo ni Felix Manalo? Hindi. Dahil kung tingnan natin, may iniwasan dito ang mga ngangaral sa iglesia ni Manalo. Ito po, pakita natin ang pahina. Yung inawasan niya, mga mahal na kapatid, di po ba nakita ninyo dito? The bond of harmony stood firm, and the invisible sacrament of the Catholic Church continued. At ito lang ang binasa niya. Whoever he is, and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. So, therefore, ang ginamit nila na aklat, napakalinaw na ang pinatunayan ng pari dito, hindi yung iglesyang tatag ni Felix Manalo, kundi, kaya nga, sino po ba ang pinatunayan? Kung sisilipin natin ang pahina 131 sa aklat na ito. The foundation
on which the society is built is such that it turns the constitution of the Catholic Church upside down because it consists in the belief that the true Church of Jesus Christ is composed of the Roman Catholic spread over the whole world. So, dito napansin ninyo mga kapatid, na sa matagal ng panahon, ginagamit nila yan na propaganda. Pero, sisilipin natin mabuti, makikita natin mga kapatid na ang nakasulat pala sa aklat na palaging ginagamit kahit sa The Revealers at sa mga ministro ni Felix Manalo, hindi naman yung Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo sa 1914 Punta Santa Ana, Manila. Kundi ang Iglesia ni Cristong binanggit na dapat aniban at itinatag ng Diyos na si Panginoong Hesus Kristo ayon sa nabasa natin sa pahina 131, walang iba kundi ang Iglesia Apostolika Katolika Romana, mga kapatid. Halatang halata. Pinawalang bahala ng mga ngaral sa Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo ang konteksto, ang diwa ng aklat para lamang makagawa sa nais nila, mga kapatid. Abay, pinipilit nilang ginawa nilang squatter ang bawat bahagi upang umaayon sa kanilang kagustuhan. Kaya, research naman pag may time. Okay. Ngayon, punta muna tayo sa argumento nila na ang Katoliko daw ay hindi Kristiyano. Well, siguro di nag-research mabuti. Tingnan natin, silipin natin ang mabasa. Ito po na paraphrased on the New Testament. Hindi po to salin Katoliko. Kaya, kung Katoliko ito, bias. Pero dahil anti-Katoliko ang nagsalin dito, mga kapatid, ito ang katunayan na kahit anti-Katoliko, di niya mapigilan at matutulan ang katotohanan. Bakit? Sabi ng mga ngaral sa Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo, ang simbahang Katoliko daw ay hindi Kristiyano. Pero silipin po natin ang Romans chapter 11 verse 12. Ito Ang po, pangalang- sandali muna. Ito po mga kapatid ang ating mabasa. No? Sa Romans chapter 11 verse 12. And if the Gentiles have been the great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians will they add to the glory and greatness in the Catholic Christian Church. Oh. So ano daw ang sabi? Catholic Christian Church. Oh, sabi nila, ang Katoliko ay hindi Kristiyano. Mabasa pala mga kapatid sa salin na ito, the Catholic Christian Church. Ngayon, balikan natin. Ang argumento nila sa pagtutol sa simbahang Katoliko na One Holy Catholic Apostolic Roman Church, kailan lang umano ito lumabas? Nagtaka ako 17th century, pero kung tignan natin ang paggamit nila sa tinatawag na Discourses of the Apostles' Creed, Discourses of the Apostles' Creed, para patunayan, otay na lumabas ang One Holy Catholic. Yun, dyan sila nagkamali. Bakit? Dahil kung idineklara sa simbahang Katoliko
ang aral na ito, hindi ibig sabihin na naggawa ng bagong aral ang simbahang Katoliko, kundi idineklara lang ang di mabagong katotohanan. Ngayon, balikan muna natin ha, dahil ayon sa Discourses of the Apostles' Creed na palagi ginagamit sa mga ngaral sa Iglesia ni Manalo, 1870. At itong sinabing 1870, 17th century daw umano ito. Ano, sa palagay ninyo, ang 1870 ba mga kapatid, 17th century? Comment kayo. Ha? Ayon sa Iglesia, kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang 1870, 17th century pa. Okay. Pakinggan muna natin ang The Revealers. Yung pangalan nila ngayon na opisyal. Kailan po nabuo yan? Babasahin po natin sa kanilang aklat pa rin. Sa Discourses on the Apostles' Creed by Clement H. Crack noong 1938 sa pahina 191, iniliwat na po sa wikang Pilipino. Noong 1870, sa Konsilyo ng Batikano, ang pangalang Iglesia Katolika Romana ay iminungkahi, ngunit ito ay hindi tinanggap. Ang mga obispong nagtipon ay buong pagkakaisang pinagtibay ang opisyal na pangalang ito, ang banal na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ayun, doon na po nabuo. Kumbaga, doon na nakompleto yung pagkaka-assemble. Utay-utay na nabuo, Kuya Siriak, hindi Otay-otay daw na nabuo, hindi biglaan. Kaya, sa interpretasyon nila, dahil nabasa nila na in 1870 at the Vatican Council, the bishops assembled unanimously, decided upon this official, otay-otay daw nabuo. Mali. Bakit mali sila? Sandali muna. Balikan muna natin si Mr. 17th century. Dahil ang 1870, yun daw ay 17th century. Ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, para sa inyong kaalaman, 17th century lang na-formalize. 17th century lang kadalasan o umugong na ginagamit ng simbahan. Hindi po yan ginamit, yung buong pangalan na yan. 17th century pababa. Yan. Yan. 17th century pababa, hindi ginagamit. Dahil 17th century lang nabuo. Ang tanong mga kapatid, ano ang masasabi ninyo? Yun bang 1870? 17th century ba yan? Sige, comment kayo. Basta 17th century daw umano. Pangalawa, kung totoo na hindi pa ginamit ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church, abay, binasa. Proud na proud pa ang mga The Revealers na meron daw umano silang aklat ni Felix Manalo, yung sulo. Ito, binasa. Di ibig sabihin, 325 Anno Domini, ginamit ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church, wala pang 1870. Sino ang mali? Pakinggan. Masyado tayo minamalit ni Talibong akala niya wala tayong mga ganyan. Hoy, Talibong, kumpleto kami. So sabi niya, masyadong minamaliit ko daw. Yun lang ang naramdaman ninyo, na maliit kayo. Kaya nga, napakaliit sa busis ninyo. At maliban diyan, ayaw ninyong lalabas sa lungga dahil maliit talaga kayo. At ramdam na ramdam ninyo yan. Ayan, tanggap niya rin ba yan? Page 30 yan. So yan, sa aklat ni Manalo yan, ang sulo. Meron tayong sulo eh. Meron. Meron umano silang sulo. Meron. Ayan, sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinamagatang Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, sino ngayon ang sulpot? Yan. Ito na. Para ma-divert nila mga kapatid, sino ngayon ang sulpot? Natural,
nagsulat diyan ay ang founder ng Iglesia ni Kristong si Felix Manalo. Ang tanong dito na dapat nila sagutin, kung tama ang sinabi nila na before the 1870, hindi pa ginamit ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Sa isa nga nila na kasama, anong sabi? Na 17th century pa. Balikan muna natin. Ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, para sa inyong kaalaman, 17th century lang na-formalize. 17th century lang kadalasan o umugong na ginagamit ng simbahan. Hindi po yan ginamit, yung buong pangalan na yan, 17th century pababa. Sapagkat ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, sabi na rin ng ministrong nakipagdebate dito kay Mr. Tamperd, ang pangalang yan ay parang assembled na jeepney. Yung Iglesia, yung Katolika, ibang taon ikinapit sa pangalan nila. Yung Apostolika, ibang panahon din nang idagdag nila. Yung Katolika Romana, ibang taon din ikinabit para madagdag. Iyan, ang kanilang argumento. Una, nakawasak ba sa kasaysayan na ang simbahang Katoliko ay tatag ng ating Panginoon Jesucristo? Hindi. Kundi lumabas pa ang kontrahan na argumento nila. Bakit? 17th century daw, official ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church, ngunit ang binasa ng mga ministro at lalo na din sa mga ngaral sa iglesia, lalo na sa The Revealers, 1870. Tanong, ang 1870 ba ay 17th century? Pagkatapos, di pa daw ginamit pababa. No? Before sa 17th century, nang tinutukoy niya, 1870, ang tawag 17th century. Ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Bakit sa sulo ni Felix Manalo, eto, Meron tayong sulo eh. Meron. Ayan, sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinamagatang Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, sino ngayon ang sulpot? yan. Sino ngayon ang sulpot? Natural, ang Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo. Dahil 1914, punta Santa Ana. At yung binasa niyo sa sulo na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana sumipot, yon ang nagpapatunay na mali kayo sa interpretasyon na in 1870 nagiging official, kaya doon lang ginamit ang One Holy Catholic Church. Bakit? Kahit si Felix Manalo, pinatunayan niya na noong 325 Anno Domini, sabi ni Felix Manalo sa kaniyang sulat, ay sumipot daw. Kung sumipot sa 325 Anno Domini, abay, di po ba ang sabi nila, ang nagtatag sa Iglesia Katolika ay si San Ignacio. Di ibig sabihin, kung pakinggan natin at i-evaluate natin ang kanilang argumento, mga kapatid, ibig sabihin, kung sumipot sa 325 at para sa kanila, si San Ignacio ang nagtatag sa taong 110 Anno Domini. Ibig ba sabihin sa 110 Anno Domini, hindi pa sumipot? Ha? Ngayon, sino ang nagsasabi ng kasinungalingan? Noong iginiit nilang utay-utay ang pagkabuo sa One Holy Catholic Apostolic Roman Church, kundi nagiging opisyal sa 1870 Anno Domini, mga kapatid. At sinabi pa, before 1870, hindi daw ginagamit, ngunit sa aklat ni Mr. Felix Manalo, o diba? Sila mismo, butata dito. No. Dahil, pinatunayan ni Manalo na mali sila sa pahayag nila na 1870 lang na lumabas ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Nakasulat na sa aklat ni Felix Manalo na even wala pa ang 1870 ang
palatandaan sa tunay na Iglesia ni Kristo na ito'y Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana ay existido na. Okay. Ano pa na aklat, mga kapatid, ang ginagamit nila para patunayan daw na itong inanibang iglesia ni Felix Manalo, tinatag ni Felix Manalo ay tunay daw na iglesia. Pero siguro magtanong kayo, bakit po ba na isinulat ng mga paring Katoliko ang salitang Iglesia ni Kristo? Dahil po ba pinatunayan ng paring Katoliko ang iglesyang inaniba ni Felix Manalo? Ito po sa opisyal na aral ng Simbahang Katoliko, ang tinatawag na Catechism of the Catholic Church. Sa paragraph 811, ito po ang ating mabasa, mga kapatid. This is the sole Church of Christ, which in the creed we profess to be one holy Catholic apostolic. Ano daw? Masyado tayo minamalit ni Talibong akala Oh, yan. Masyadong minaliit daw umano sila. Oh. So malinaw, mga kapatid, na ang tunay na Iglesia ni Kristo ay pinatunayan sa mga aklat Katoliko, ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Pero ano ang ginawa nila? Ang ginawa nila, mga kapatid, ay kumuha ng mga aklat ni Kristo, nag-research, basta lang may mabasa na Iglesia ni Kristo, abay, inaagaw na. Nagiging squatter na. At isa sa mga aklat Katoliko na ginagamit ng Iglesia ni Kristo, tatag ni Felix Manalo 1914. Ito po, ang Bible History for Everyone, na ang may akda nito ay isang paring Katoliko, si Father Atanasio Danielete. Ang binabasa nila, mga kapatid, at ginagamit nila ay ang pahina 29. Ito po, pahina 29. Bakit ginagamit nila ang pahina 29? Dahil sila daw umano ang tinutukoy dito dahil may mabasa na Iglesia ni Kristo. Okay, pakinggan natin si Ministro Sandoval, Michael Sandoval. Po, Bible History for Everyone. Yan. Ayan po. Father Atanasio Danielete. Yan po ay sa St. Paul Publications, Pasay, Metro Manila. Ano sinasabi ng pare ng simbahang Katoliko? Ito po sabi niya. Yung unahang bahagi po, yan yung mismong nilalaman. Pero babasahin ko na po sa wikang Pilipino. May translation po dyan. Ang daong Ninue ay isang dakilang sagisag ng Iglesia ni Kristo. Ang Iglesia ni Kristo ay ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Ito ay gawa ng Diyos. Aklat Katoliko po yan. Ano pahayag po ng paring Katoliko? Yun daw pong daong Ninue. Isang sagisag o simbolo ng Iglesia ni Kristo. Yan. Basta mabasa lang ang Iglesia ni Kristo, abay, gusto na nilang patunayan sa pamamagitan ng aklat Katoliko. Okay. Ito po, pahina 20 size ang ginamit niya. No, ito po mabasa, mga kapatid. Noah's Ark is magnificent symbol of the Church of Christ. The Church of Christ is the salvation of all souls. Yan. Tuwang-tuwa sila, nabasa nila sa aklat na the Church of Christ is the salvation of all souls. So, isa sa mga aklat Katoliko na ginagamit nila, ito. Pero, alam nyo ba, mga kapatid, kung babasahin ninyo ang buong pahina 20
9 sa aklat na ito, mga kapatid. Alam nyo ba? Mababasa natin na itong iglesia ni Kristo na binanggit, una, hindi naglaho sa kasaysayan. Nandito, pinutol nila. Pero para sa kanila, ang unang iglesia ni Kristo ay naglaho sa kasaysayan, natalikod. Pero sa konteksto dito, ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Kristo ay hindi naglaho sa kasaysayan, hindi natalikod, hindi na lipol. Tanong, yan ba ang turo ni Felix Manalo? Hindi! Kabaliktaran sa turo ni Felix Manalo. Di ba ba? At may nakasulat dito sa pahina 29, may nakasulat pangalan ni San Agustin, ang iglesia ni Kristo na binanggit sa librong ito. Tanong, si San Agustin ba ay membro sa iglesyang tatag ni Felix Manalo? Hindi. Sino? Si San Agustin. Kaani ba siya sa tatag ni Felix Manalo? Siya ay isang Katoliko. Obispo ng Katoliko. Sino ba ang iglesia na tinutukoy iglesia ni Kristo sa aklat na ito? Walang iba kundi ang Iglesia Katolika, mga kapatid. Bakit? Iglesia Katolika, sisilipin lang ninyo. Pahina 225 sa aklat na ito. Anong nakasulat? Ito po, mga kapatid, kayo mag-ingat talaga, no? Grabe. Ito, pahina 25. The Holy Roman Catholic Church is the Church of Christ. She alone claims and possesses Saint Peter as her visible head. So, ano daw ang Iglesia ni Kristo ang tinutukoy sa aklat na ginagamit nila, mga kapatid? Hindi po yung tatag ni Felix Manalo, kundi napakalinaw, ang Iglesia ni Kristo walang iba kundi ang Iglesia Katolika. No? Sa mga katuwid, hindi ang Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo 1914 ang tinutukoy sa aklat na ito. Ang tunay na Iglesia ni Kristo ay ang Iglesia Katolika. Kaya nga, mga mahal na kapatid, no? Sila mismo ay nasupalpal sa kanilang paggamit sa mga aklat dito dahil alam nyo ba, ang kanilang aral kasi tinaglikuran ng simbahang Katoliko. Ano daw? Tinaglikuran ng simbahang Katoliko ang Church of Christ at pinalitan ito ng Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Mali. Sila nga mismo ang gumagamit sa mga aklat Katoliko na may mabasang Church of Christ. Ibig sabihin, pinatunayan nila na ang Church of Christ ay hindi tinatalikuran ng simbahang Katoliko, kundi inaangkin at ini-squat pa nila. Yeah? Okay. Ano pang aklat Katoliko na ginagamit nila, mga kapatid? And then, eto, pakinggan natin yung The Revealers. Ginagamit nila ang aklat na Religion, Doctrine, and Practice. So, ang aklat na ito ay, ang may akda ay si Father Francis Casile. No? Ginagamit nila ito para patunayan na si Kristo'y nagtatag ng iisang iglesia na dapat aniban. At ano ba yung iglesia na yan? Eto, pakinggan natin. Ngayon, aling iglesia po ang kinaaaniban ng mga Kristiyano? Iglesia Katolika po ba? Ang babasahin po natin ay mula sa Aklat Katoliko, ay sinulat po ni Francis V. Casile, na ang pamagat po ng aklat ay Religion, Doctrine, and Practice. Ganito po mababasa natin sa pages 442 hanggang 443 sa English po muna. Sa English po yung aklat na yan. Sige, basahin po natin. Did Jesus Christ establish a church? Yes. From all history, both secular and profane, as well as from the Bible.
considered as a human document, we learn that Jesus Christ established a church which from the earliest time has been called after him, the Christian Church or the Church of Christ. Ang tanong po natin, aling iglesia ang kinaaaniban ng mga Kristiyano? Aminado naman po pala ang simbahang Katoliko na iglesia ni Kristo po ang iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo kung saan doon kaanib ang mga Kristiyano. Pansinin po ninyo, inaamin mismo ng Iglesia Katolika sa pamamagitan nitong kanilang aklat na ang itinatag ni Kristo na iglesia, both secular and profane as well as from the Bible, si Jesus Christ ay nag-establish ng kanyang iglesia na ito anya'y tinawag na sunod sa kanyang pangalan, Iglesia Kristiyana o ang Iglesia ni Kristo. Sa madaling salita, ang mga tunay na Kristiyano, kaanib po sila sa Iglesia ni Kristo, ayon na rin po sa mga otoridad Katoliko. Hindi po Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. May konklusyon sila. Iglesia ni Kristo, hindi po Iglesia Apostolika, Katolika, Romana. O na mga kapatid, sinabi ba sa pare, alam nyo, yung mga nag-aral sa pagkaministro, dapat talaga meron silang mga aklat na ganito. Dahil bahagi ito sa pamimimiktima ng mga inosente. Etong binasa nila, mga mahal na kapatid, no? Sa pahina 442 tuloy sa 443, did Jesus Christ establish a church? Yes, from all history, both secular and profane, as well as from the Bible considered as a human document. We learn that Jesus Christ established a church which from the earliest times has been called after him, the Christian Church or the Church of Christ. Ngayon, aling iglesia po ang kinaaaniban ng mga Kristiyano? Iglesia Katolika po ba? Ang yan. Ang babasahin nila ito para patunayan nila hindi Iglesia Katoliko ang dapat aniban umano mga kapatid, kundi hindi Iglesia Katolika, kundi Iglesia ni Kristo. Una, atin mo nang susuriing mabuti mga kapatid. Yun po bang sinipi nila sa pahina 442-443? Ang tinutukoy ba dyan ay ang Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo? Hindi. Napakalinawanag mga kapatid na sa bahaging iyan, nagtatag ang ating Panginoong Hesukristo ng isang iglesia na pinapatunayan ng kasaysayan. Lahat na uri ng kasaysayan. Kaya, kung ating pag-iisipan, yun po ba ang Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo? Pinatunayan ba sa kasaysayan na tatag yan ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi. Ang Church of Christ na tinatawag diyan ay hindi ang Iglesia na tatag ni Felix Manalo, kundi ang Church of Christ na tinatawag diyan ay ang Iglesia noong unang siglo. So mula diyan mga kapatid, bagsak na bagsak ang unawa sa mga mangangaral, sa The Revealers, sa mga ministro ni Felix Manalo, sapagkat ang Iglesia ay hindi namang sinasabi diyan una na hindi Katoliko. Yung Iglesia ni Kristo na ginamit nila Church of Christ sa English ay pantukoy, ibig sabihin, descriptive title sa Iglesyang tatag ng ating Panginoon Kristo. Ngayon, para mas maunawaan natin, ano po ba ang sinabi sa Iglesia, sa aklat na ito na ginagamit nila, lalo na sa pahina 328, sa aklat na ito. Balikan muna natin yung 442
42 na bahagi sa aklat. Ito po ang iniwasan nila mga kapatid. No, sa naturang aklat, pansinin ninyo. Ganito sila mag-magic at mag-squat. Ito. Nakita nyo ba? The lessons on the Catholic Church are among the most important in the study of religion. For if we once admit that the Catholic Church is the true church established by God. So nakita ninyo? Inaagaw nila ang pangalan na Iglesia ni Cristo para sa kanilang modus, gusto nilang ipakilala na yon kami po ang pinatunayan ng mga otoridad Katoliko na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Pero iniwasan nila ang konteksto diyan. Iglesia ni Cristo ba yan tatag ni Felix Manalo? Hindi. Dahil kung ituloy natin ang pahina 454, ito po ang ating mabasa mga kapatid. By what name do we call Christ Church? We call Christ Church the Holy Catholic Church. Other name of the Church of Christ. Saan ngayon ang sinabi nilang tinalikuran ang pangalang Iglesia ni Cristo? Other names of the Church of Christ, Christ Church, has many titles. It is sometimes called merely the Church or the Catholic Church. It is also known as the Christian Church, the Roman Catholic, the Roman Church, or the Roman Catholic Church. Yun ang mabasa natin sa aklat na ito. Kaya mga mahal na kapatid, dapat talaga na pag-aralang mabuti. Huwag agad-agad maniniwala. Dahil, alam niyo naman, ang kasinungalingan ay palaging, ang kasinungalingan talaga ay, kung ito'y paulit-ulit na lang, magmukha talaga itong parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Kaya mag-ingat talaga mga kapatid, kaugnay diyan. Okay, may nabasa ako dito bago tayo magtapos, galing kay Junali Ritornoco. Rian Torco. Ang sabi ng Bible, huwag sumamba ng Diyos-Diyosan o ribulto o sa kahoy sapagkat ang Diyos ay maabughuin. Ang sinuman siguro ito, po ang sumamba sa ribulto ay paparusahan ng Diyos hanggang sa apuhan. Yon ang kaniyang pahayag. Una, wala naman tayong tutol na bawal talaga ang Diyos-Diyosan. Pero, huwag kayong magiging brainwash na lang, biktima sa brainwash, na pag imahe ng mga santo, Diyos-Diyosan na agad. Sa Biblia, hindi lahat ng mga larawan ay Diyos-Diyosan. Kahit nga kung silipin natin ang nakasulat sa Harper's Bible Dictionary, page 567, ito po ang ating mabasa. All idols are images, but not all religious images are idols. So, protestante yan. Ano daw? Hindi lahat na mga Diyos-Diyosan ay hindi lahat ng mga reliyosong imahe ay Diyos-Diyosan. Lahat ng mga Diyos-Diyosan ay imahe. Ngunit hindi lahat ng mga reliyosong imahe ay Diyos-Diyosan. Katunayan yan. Tingnan niyo ang Exodo Kapitulo 25, 17-22. Diba? Diyos mismo nag-utos kay Moises, gagawa ng larawan, monumento ng kerubin. Tanong,
kung lahat ng mga larawan ay ipinagbabawal ng Diyos at igiit nila na dahil ang mga Katoliko ay may mga larawan ng mga santo, and so therefore ang mga Katoliko ay sumamba daw umano. Akusasyon lang yan, batay sa inyo nakita. Pero ang tanong, alam nyo ba kung ano talaga ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko? Ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko, napakalinaw po. Sa our Catholic faith, ito ang mabasa. We do not worship the saints. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone. Jose? So, di ba, sa Ten Commandments, malinaw yung utos ng Diyos. Kung huwag kang magsaksi ng kasinungalingan, ano ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko? Dahil po ba sa mga larawan ng mga santo ay ibig sabihin mga Diyos-Diyosan na yan at ang Simbahang Katoliko ay maraming mga Diyos? Hindi. Ang mabasa natin sa opisyal na aklat sa paragraph 152, ito po ang ating mabasa. The Church never ceases to proclaim her faith in one only God, Father, Son, and Holy Spirit. Nako, napakalinaw ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko. Ano daw? Ang pananampalatayang Simbahang Katoliko, we worship one God. At ano pa? Faith in only one God. Yan po ang tunay na aral. Kontra po sa mga akusasyon ng ibang sikta na nagsamba umano ng iba't ibang mga larawan ng mga Diyos-Diyosan. Una, kung tingnan natin ang banala kasulatan, kahit nga sa Bagong Tipan using the Living Bible, Protestant na salin, ito po mabasa. Sa Galatians chapter 3 sa the Living Bible, O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Ano daw? With the picture of Protestante na salin ito. Di ba may larawan ni Kristo na namatay sa cross? Akala ko ba, pag Protestante, bawal ang larawan? Di nyo ba alam na hindi lahat ng larawan ay ipinagbabawal ng Diyos? Silipin nyo ang Ikalawang Hari, Kapitulo 23, versikulo 15-18. Di ba inutusan ng Diyos na gibain, wasakin ang lahat ng mga Diyos-Diyosan? At winasak yan. Sinunog yan. Pero, anong mabasa natin? Anong mabasa natin sa Ikalawang Hari 23:18? Kaninong monumento ang nakatayo? Sabi ng mga tao, monumento ng propeta. Anong sabi ni Propeta Josias? Huwag niyo yang galawin. So, malinaw sa naturang talata, wawasakin, babasagin, sunugin ang mga larawan ng Diyos-Diyosan. Pero ang monumento ng propeta, huwag niyong galawin. Isaiah 56:5, Then I will set up a monument in the area of my temple. Ano daw? I will set up a monument in the area of my temple. Ngayon, kung sa templo ninyo, wala kayong mga larawan, abay, hindi yan templo. Yan po, mga kapatid, ay budiga sa maling pananampalataya. Unang Hari 6:29, anong mabasa? At kanyang inukitan ang lahat na panig ng bahay sa palibot ng mga ukit ng larawan ng mga kirubin at puno ng mga puno ng palma. Unang Hari 6:29, ang lahat na panig ng bahay inukitan. Ang tanong, yun po bang bahay sa Old Testament? Ano yan sa New Testament? Unang Timoteo 3:15,
Ang bahay, ang iglesia sa Diyos, haligi at suhay ng katotohanan. Unang Hari, 6:29, ang inukitan ang lahat na panig ng bahay sa palibot. Nakaukit ang larawan ng mga kerubin. At sa bagong tipan, ang bahay, ang iglesia sa Diyos. Therefore, ang bahay ng Diyos, ang iglesia sa Diyos, ay may mga larawan ng mga banal. Dahil ito'y nagpaalala. Saan? Nagpaalala ito sa mga bayani ng ating pananampalataya. Mga kapatid, talakay lang natin at sinagot itong matagal ng mga argumento ng propaganda ng iba't ibang sikta. Kaya dapat di lang sapat na umanib ka sa siktang inaniban mo. Kung magaling, tulad ni Marcolita, mag-research at mag-imbestiga. Imbestigahan niya. Ito bang Iglesia ni Kristong inaniban niya? Ito ba talaga ang Iglesyang tatag ng ating Panginoon Kristo? O nang iskwat lang ng pangalan mula sa Biblia at mga aklat Katoliko? Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Ito inyong lingkod, Brother Windel Talibong.